in page 52, pahina 52, said, the soul of the Christians are evil and unclean. This is in Article 13, page 60, sa page 60, chapter 1. Christians must be avoided. Christians must be avoided. Jews are required to avoid all contact with Christians for 4 reasons. 1, because they are not worthy to share in the Jewish way of life. 2, because they are unclean. 3, because they are idolaters. Number 4, because they are murderers. Christians are murderers. Mga kapatid, ito ay papatunayan ko nga ang inyong mga pastor, reverendo, ministro, mga pari ay talagang nagsisinungaling sila. Ilang taon na nagsasabi nga nagsulat sa Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy ay si Moses. The Pentateuch, ang author ay si Moses. Ngayon, sasabihin ko sa inyo, sinungaling sila dahil hindi nila ito mabawi kailanman. Dahil sa pride, sa ego nila, hindi nila pwedeng bawiin at sabihin na, sorry, hindi pala si Moses ang nagsulat dahil nabasa namin ito. Wala. Makasulat ba ang patay? Nilibing na nga, ang edad sa 120-year-old, nandyan sa Biblia, namatay, nilibing na nakasulat pa? Walang isang ministro, walang ilang leader sa simbahan na sabihin niya, we are wrong at hindi si Moses ang nagsulat nito. Kung mayroon man, congratulations na kasinungalingan sa inyong mga leaders. Kasinungalingan. Bakit? Alam nila nga bago na buo ang Biblia into 73 sa Roman Catholic at sa 66 sa mga Protestante, ay maraming ni-reject, hundreds of books ni-reject na sinasabi all scriptures are written by inspiration. Bakit ni-reject hundreds of books ni-reject bago ito nabuo ang 73 at yung 66, mga kapatid? In fact, may ni-reject din ang mga Protestante, di ba? At ang masaklap pa dyan, pag nagbabasa sila, sasabihin nila, ang Diyos, sabi ng Panginoon, sa Corinthian, Panginoon, sabi ng Panginoon, si Kantor Thessalonian, Mateo, Marcos, Lucas, bakit? Panginoon ba sila? Diyos ba sila? So mga kapatid, hindi sila Diyos, tao sila. At aside from that, the scholar said there are 40 authors who wrote the Bible. 40. Ay wala na yan sa kapanahonan ni Kristo. Bakit? Nagbago ba talaga? Binago ba talaga ni Jesucristo ang batas? Basahin natin kung binago ni Jesucristo ang batas. Mabasa sa Mateo 5, versikulo 17. Sabi dito, huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propita. Naparito ako, hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Sabi ni Jesucristo, ano bang mga propeta? Ano bang gawain ng mga propeta nga pinagbabawal na ninyo ngayon? Pag-asawa ng sobra sa isa. Ang mga propeta ay nag-aasawa ng sobra sa isa. Ano pa? Hindi kakain ng baboy, bawal kakain ng baboy, di ba? Tapos sabi niya, binago na sa kapanahonan ni Jesucristo. Pagsigaw ni Thomas, sabi ni Thomas, my Lord and my God, Diyos na raw si Jesucristo. Hindi nila alam ang istorya. Nga si Jesucristo ay nagpakita sa kanyang mga disipulo, yung nagtago ang kanyang ay nandoon si Jesucristo at wala si Thomas. So yung binalitaan si Thomas, sabi niya, at least my hands, makalapat ito sa katawan ni Jesucristo, naniniwala na ako. After 8 days, bumalik si Jesucristo at nandoon si Thomas. At si Jesucristo nagsabi, Thomas, halika. Tama niya. He touched to the body of Jesus Christ and he said, my Lord and my God. Nasigaw siya, nagulat siya. Bakit? Because he was thinking that Jesus Christ was a ghost because nabuhay muli ang paniniwala ng mga Hudyo. Pag namatay, nabuhay, maging ghost. Kung mayroong muntik na sagasaan na bata or mayroong nasagasaan, sumisigaw ka, my Lord, my God, Diyos ko po. Ang nasagasaan, ang Diyos.